Patay ang mag-asawang Taiwanese national matapos silang hold upin at i-hostage ng isang nanloob na lalaki sa isang mini-mart sa Caloocan City. Napatay naman ng mga rumesponding pulis ang suspect. At live mula sa Caloocan City, saksi si Salima Refran. Salima? Vicky Igan, tatlo nga ang patay sa malagim na pagtatapos ng isang hold-up hostage-taking incident dito sa Bagong Silang, Caloocan. Patay ang mag-asawang Taiwanese national matapos silang hold-upin at i-hostage ng isang nanloob na lalaki sa kanilang mini-mart. Batay sa paunang investigasyon ng pulisya, alas 7:30 raw ng magkunwaring customer isang lalaki sa mini-mart habang ito ay magsasara na. Pagpasok daw sa loob, saka ito nagdeklara ng hold-up. Maswerte naman nakatakas ang isang katiwala ng mini-mart at nakahingi ng tulong. Agad namang rumesponde ang mga taga-barangay. Pero naiwan pala sa loob ang mag-asawang Taiwanese national na may-ari ng mini-mart kasama ang magtatatlong taong gulang na anak na lalaki. Sa hindi malamang dahilan, nabitawan ng hostage taker ang bata para agad naman itong makuha ng mga pulis. Hindi na nagtagal ang negosasyon at agad na pinasok ng mga pulis ang tindahan. Nakipagpalitan pa ng putok ang suspect bago napatay. Pagpasok, natagpuan na ng mga pulis na wala ng buhay ang mag-asawa. Natagpuan sa hold-upper ang isang baril at isang panaksak na maaaring ginamit sa pagpatay sa mag-asawa. Sa ngayon, Vicky Igan, pinoproseso na nga ng SOCO ang crime scene habang pansamantalang nasa kustodiya na ng barangay ang anak ng mag-asawa. At live mula dito sa Caloocan, ako si Salima Refran, ang inyong saksi. Samantala, dinarayo ngayon ang mga turista sa lalawigan ng Quirino, ang Cagayan River na siyang pinakamahabang ilog sa bansa. At bukod dyan, paborito ring pasyalan ang Natural Rockstone Formation doon. Narito po ang report. Nasubukan niyo na bang mag-swimming sa pinakamahabang ilog sa Pilipinas? Paboritong puntahan ng mga turista ang Cagayan River na umaagos mula Cagayan at dumadaan sa Nagtipunan, Quirino. Bukod sa nakakapawi ng init ng katawan ang malamig at malinaw nitong tubig, presko rin ang hangin dahil napapalibutan ng bundok ang ilog. Ang pamilya Benedicto dito na nag-picnic sa tabing ilog. Mahangin dito. Tapos tahimik. Gustong-gusto nila ng swimming. Saka dinala ko sa yung mga ipag ko dito eh. Bukod sa libre ang entrance fee, mamamangha pa kayo sa Natural Rockstone Formation na kilala sa tawag na Bimapor. Halaw ang pangalan nito sa salitang vapor dahil sa hugis barko nito. Dinadayo po ito kasi siya po yung naabot talaga ng sasakyan. Naiinggan niyo po sila ma'am dito sa mga rock formation. Maganda, parang nakadungaw na nguso ng butike yung mga kwan ma'am yan, no? Mga nakatilos na ganyan. Proud naman kasi hindi naman lahat ng lugar may mga ganitong klase ng tanawin. Likas na yamang maituturing ang ganitong mga lugar. Kaya paalala ng lokal na pamahalaan sa mga residente at turista, panatilihing malinis ang ilog para sa lahat. Panatilihing malinis, maging maayos ito. Para sa ganon, magiging kahanga-hanga naman ang tingin ng mga ibang dumadayo dito sa amin. Para sa saksi, Sandra Aguinaldo nag-uulat. At sa showbiz saksi, dinagsa ng fans ang meet and greet ng international teen idol na si Grayson Chan. Tuwang-tuwa naman si Grayson sa mainit na pagtanggap ng kanyang Pinoy fans, kabilang na ang Kapuso twin star na si Barbie Forteza. Espesyal daw ang Asya para sa YouTube sensation na si Grayson dahil ito raw ang unang tumanggap sa kanya. Sabi pa ni Grayson, okay lang daw sa kanyang madalas na makumpara sa teen pop star na si Justin Bieber. And you know, I just love the fans here. They're so devoted and they're so loyal, and I'm excited to be back in Manila. Ilang bagong graduate na college students ang binigang parangal ng GMA Network Excellence Award. At tumanggap din ng panibagong parangal para sa environmental heroism ang aking partner na si Igan Arnold Clavo. Narito po ang report. Salamat. 5 natatanging college graduates ang pinarangalan ngayong taon ng GMA Network Excellence Awards. Sa UP din naman, iginawad ang parangal kina Ranel Ram Cheng na nagtapos ng kursong Bachelor of Arts in Broadcast Communication, Princess Rosel Ubongin ng BA Communication Research at Maria Jorica Pamintuan
ng BA Journalism. Pinarangalan din sa Angeles University Foundation sa Pampanga ang BA Communication graduate na si Ryan James Marimla, habang si James Patrick Yabot ng Bachelor of Science in Electronics and Communications Engineering ang kinilala mula sa Don Bosco Technical School. So ito ay ating paraan una to encourage the young people to excel, at palangalawa, this is our way to contribute naman to the growth of the industry by lauding yung mga exceptional emerging practitioners natin. Kabilang ang GMA News anchor na si Arnold Clavio sa mga ginawaran ng Father Neri Sator Awards for Environmental Heroism ngayong taon. Kinikilala sa parangal ang mga individual, grupo at kumpanyang may malaking kontribusyon sa pagprotekta sa kalikasan at paglaban sa epekto ng climate change. Pagpupugay rin ito sa sakripisyo para sa kalikasan ng environment advocate na si Father Neri Sator na napaslang sa ambush sa Bukidnon noong 1991. Mahalaga to kasi it reminds me dun sa mahalagang role ng media sa environment protection. Hindi lang siya parangal sa tingin ko kundi isang mabigat na responsibilidad para mas maproteksyonan pa ang environment natin. Para sa Saksi, Mariz Umali nag-uulat. Maraming salamat po. Thank you. Salamat. Kung nasa ng balita, ikaw at hindi ka ng katotohanan, magkasama sa pagbabalitang walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. Susunod na po ang Eyewitness at ako po si Becky Morales. Ako naman, Arnold Clavio, hanggang bukas, sama-sama tayong magiging Saksi.